videos, another concern video po. Ang sabi niya is, hello Miss Che. Ano po ang gagawin ko kasi during our S, napapaihi po ako while orgasm ako. Kaya, I'll stop him. So, napuputol din po ang big O ko. Nahihiya po kasi ako sa partner ko, lalo na bago pa lang kami. Squirt ba yun? Bakit po ganun? Ano po kayang gagawin ko? So, ang first concern mo is, A, squirt ba yun? Second question is, bakit po ganun? And third na concern mo is, ano ang dapat mong gawin? Okay, bigyan muna kita ng advice bago natin itackle yung topic. Alam mo, para ma-strengthen yung relasyon ninyo, dapat makipag-communicate ka sa partner mo. Kapag dumarating yung challenge na ito sa'yo at naapektuhan ka na, is kailangan kausapin mo na yung partner mo kasi baka mamaya, ikaw lang naman ang nag-overthink. Sa kanya, okay lang naman yun, pero sa'yo, ayaw mo yun. Sa kanya pala, gusto niya yun. So, it's very important na i-communicate mo yung partner mo regarding dito sa concern mo. Okay, dun sa number 1 question mo is, squirt ba yun? Yes, possible po na tama ang iniisip mo. Na sa tuwing nag-orgasm ka, nagkakaroon ka ng ejaculation. Dito lang ba sa partner mo na ito nangyari sa'yo? Kasi sa tanong mo parang bago rin nangyari ito. Hindi mo mapigil na maihi ka kapag nag-orgasm ka. Don't stop. Hindi mo kailangan ihinto yan. Kailangan mo lang na mag-prepare para wag masyadong madumihan yung bed na gamit ninyo. Handa ka ng mga extra towels para wag naman masyadong makalat yung kama ninyo kung yun ang iniiwasan mo. Importante, dapat prepared ka bago kayo magtalik. Kasi nga, alam mo na nagbabaha ka sa tuwing mag-orgasm ka. Doon sa pangalawang tanong mo, bakit po ganun? So, ganito po yan. Hindi po lahat ng ihi na lumalabas sa atin during nakikipagtalik tayo ay squirt. Urination nga ba to? Or orgasm. Yung naiihi ka during SEX, very common na problem na yan ng mga kababaihan. Hindi katulad ng mga lalaki na kayang-kaya nila i-prevent yung ihi nila kapag may erection sila. Ang mga kababaihan kasi, regarding dyan sa female ejaculation, yan ngang fluid na lumalabas sa atin. Actually, dinedebate pa rin yan hanggang ngayon ng mga eksperto natin kung yan ba talaga ay ihi or fluid lang talaga kapag nag-orgasm tayo. Possible naman kasi na hindi talaga ihi yan. Kasi, na-experience mo lang yan kapag nag-orgasm ka. May mga claims po na nagsasabi na yan ay galing sa ating para-urethral glands na nagkikreate ng fluid ng tulad na meron sa mga kalalakihan kapag nag-ejaculate sila. Made in the prostate. From the word para-urethral glands, nasa urethra po, doon dumadaan yung fluids na maputi na yan. Kaya kung mapapansin nyo, kahit na parang tubig siya, may konting-konting amoy ihi pa rin siya. But still, kapag kasabay po yan ng pag-orgasm ninyo, wag nyo nang alalahanin yan kasi may mga lalaking gusto nila yan. Kung sa'yo naman, at ayaw mong mangyari yan, so better na umihi ka muna bago ka makipagtalik or kung hindi naman talaga maiwasan, mag-ready ka ng mga towels mo para hindi ka masyadong magkalat doon sa kama. Yan po, kung orgasm, papano kung urine talaga? May mga tinatawag po tayong incontinence. 60% ng mga kababaihan natin nakakaranas talaga ng ganito na may mga leakage during SEX. Ito yung tipong hindi ka naman nag-orgasm pero nararamdaman mo may pumapatak-patak habang nagtatali kayo. May mga leakage. So yan po ay urine talaga. Yung tipong nakikipagtali ka sa partner mo, doon siya sa loob mo, then nabibigyan ng pressure yung urethra or yung bladder mo, hindi mo mapigil to. Minsan nga, hindi mo to namamalayan. Yan po yung tinatawag na incontinence. Or kaya naman, umubo ka, tumawa ka, nagbubuhat ka ng mabigat, or nagpe-perform ka ng mga physical activities like jumping and also having sex. Diyan po, lumalabas yung mga problem. Napapaihi ka ng di mo mapigilan. So, yung mga ganyan, urine po talaga. Ang tawag dyan, either stress incontinence or urinary incontinence. So, sa last na tanong mo, bakit ganito? Bukod sa nag-i-increase po yung incontinence na yan during nakikipagtalik tayo, may mga pinanggalingan pa po yan. Yan yung pregnancy, menopause, o meron kang enlarged prostate, bladder stone, or minsan overweight tayo, constipation, UTI, at marami pa pong iba. Minsan naman nagkakaroon tayo ng mga irritation doon sa bladder natin, lalo na kapag mahilig tayong uminom ng kape or madalas tayong umiinom ng alak. Or possible din na constipated tayo. Madalas, pag nagdumi tayo, masyadong matigas. So, iiri ka ng iiri ngayon. So, ang nangyayari, nade-develop yan kapag palaging ganun po yung ginagawa natin. Ano pong gagawin? Iwasan po yung mga nabanggit ko. And also, kapag regular na po na nagkakaroon tayo ng ganito, incontinence, better na magpa-consult po
po kayo sa doktor kasi mabibigyan kayo ng mga prevention or gamot para mapigilan yan. Visit your nearest urologist. Sila po yung mga doktor na yan ang specialization. Also, kailangan natin i-strengthen natin yung ating mga pelvic floor muscles like paggawa ng mga Kegel exercise. Maganda po yan para dyan. Pagdating naman sa pakikipagtalik, para maiwasan, pwedeng maghanap din kayo ng mga posisyon para hindi nabibigyan masyado ng pressure yung inyong bladder. Kasi kung mapapansin mo yan, kapag nabibigyan ng pressure yung bladder ninyo, doon lumalabas yung ihi natin, may mga leakage talagang nangyayari. So, iwasan natin yung mga posisyon na pwedeng nandoon ng pressure sa bladder natin. And also, better na i-empty natin yung ating mga bladder bago tayo makipagtalik. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakapagbigay po ako ng tips sa inyo. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin yung matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!